I am writing this open letter to the people of Tacloban in the light of recent events that have brought inconvenience, discomfort, disruption in their life. This is for all those whose flight have been cancelled. Travel to the city have been restricted. Normal activities disrupted by unscheduled power interruptions. Grabe, no? Maraming na-cancel, madaming naguluhan ng schedule, nagmahal ng ticket. This is for all those whose flight have been canceled. Travel to the city have been restricted to normal activity disrupted by unscheduled power interruptions and obstructions in the use of Remedios Trinidad Romualdez Plaza. So sabi dito, humihingi ng patawad si Pangulong Duterte sa mga taga-Tacloban. Sabi niya, pasensya na ha, kasi kung nagulo namin ang inyong schedule, bigla-biglaan nagkaka-cancel ng flight, bigla-biglaan na lang nagkaroon ng brownout, bigla-bigla na lang naglagbasa ng truck sa inyo. Sabi ni Pangulong Duterte, pasensya na. Sabi niya, all these places activities have one thing in common. Maisog rally scheduled on May 25, 2024 as part of Marcos administration policy of stifling peaceful dissent. They are doing everything to prevent this rally from happening. Happening yun ha. Ibig sabihin nun, pinipigilan daw ni Pangulong Marcos ang rally sa Maisog dyan sa Tacloban. Alam mo, kaya pala nung isang araw, nagpunta si Marcos dyan na mahagi ng kung ano-ano, tapos sinabi niyang walang ginawa ang mga Duterte. Kaya pala na sinabi doon, para yung mga tao hindi umattend. At ngayon, ang daming disruption na nangyayari. Paragraph 3 of Constitution. This is not the first time they succeeded in preventing the rally in Bulacan Province, first in Malolos City, and then in the town of Bustos. They failed to do that in Davao City, Cebu City, Tagum, Davao del Norte, and Dumaguete City. Innocent government workers were either relieved, mga inosente daw, or suspended as collateral damage to these rallies, including Davao del Norte, Edwin Ubahib, and Cebu City Mayor Michael Rama. The message is clear. Ano daw yung message na yon? Unless you do your part in thwarting these rallies, you pay dearly for it. Ibig sabihin, ang mensahe ng gobyerno ay malinaw. Na pag ikaw ay hindi sumunod, ikaw ay masususpende o di kaya papatungan ng kung ano-anong kaso. Nako po. Ito pa dagdag ni Pangulong Duterte, paragraph 4, section 1, verse 3, chapter 2. If only I would be the only one who made to suffer, I would not hesitate to stop getting the message across the people of Tacloban. Sabi na, kung ako lang naman ang magsasuffer sa ginagawa ng gobyerno, hindi ko na itutuloy. Kaya lang, all of you know that is not the case. Alam nyo lahat na hindi ito ang siste. Among other things, the economy will worsen. Ang ating ekonomiya ay dadaus-dos. Tulad na sinabi ni Sangkay. The peace and order situation will further deteriorate, and war that does not concern us will break out anytime.
Oh, tama yun, ha? Totoo yun. Sabi nga, anytime. Mamaya ipapakita natin, naghahanda na ang China, Taiwan. Tapos tayo sausaw ng sausaw. Sausaw ng sausaw ang Pilipinas sa away ng Taiwan at China. Feeling ko burat itong mga namumuno sa gobyerno. Ulitin ko po, ibig sabihin ng burat, ha? Ibig sabihin ng burat, lasing. Worse, the success of the plot to amend the Constitution to lift the terms of the ones sitting in Malacanang will ensure not only perpetuation of power of one family, but the rape of democracy that this administration has unleashed on the nation. That I cannot allow to happen. Ang panggagahasa sa ating konstitusyon ay hindi ko pahihintulutan, yun ang sinasabi ni Pangulong Duterte. I will continue to speak even if my own life is at stake. Naku po. I do not like the way oppressed Filipinos are being treated now. Naku, yari na. They are oppressed and have no one to turn on. Oh, yan ha, linawin natin. Oh, burat. Ang tawag mo sa mga nasa gobyerno ngayon, mga burat. Dahil nga, ang ibig sabihin ng burat sa Bicol ay lasing. Bakit burat? Burat sila sa kapangyarihan. Sila po ay lasing sa kapangyarihan. Marami po kasing klase ng burat eh. Oh, ha? Anong ibig? Maraming kasing ibang klaseng ano yan eh. Ang marami ho tayong kinalalasingan sa buhay natin, 'di ba? Kinalalasingan natin ng kapangyarihan, kinalalasingan natin ng pera, kinakalasingan natin ng alak, kinakalasingan natin ng pagiging sikat. Yan, marami. Kinalalasingan natin ng views. Ako. Kaya ingat kayong mga vlogger, pag kayo nalasing na kayo, paging naging burat kayo. Sa views, masisira ang inyong kredibilidad. Ha? Tandaan nyo yan. Lasing si Banat Baito na, hindi ako burat ngayon ha. Uy, di tayo minom, ayoko eh. Ayoko uminom sa totoo lang. At saka I'm preparing myself. Kasi I only drink in Japan. Eto pa, tuloy-tuloy. Ano pa sabi ni Pangulong Duterte? I was city mayor for 22 years and president for 6 years, but I never ever prevented anyone from exercising his or her right to peacefully assemble. Freedom of expression is very important, even more so now when there is no transparency, accountability, peace and security in our country. It is a day for Philippine democracy. On second thought, sa pangalawang isip, this is a challenge for us to prove that we deserve democracy. Kaya sabi ko sa inyo, di ba? Panalo yung kanta ni Jimmy Bondok. Yung Kalayaan. Pangit lang talaga yung yung mikropono ko, pero sa totoo lang, maganda yung kanta. It is in defense of those right. Once again, ito na. Doon na tayo. My apologies not only for indirectly being the cause of all inconvenience heaped upon all of us by the force. Sa madaling salita po, ha? Sa madaling salita,
humihingi ng tawad si Pangulong Duterte. Sinasabi niya sa ating mga kababayan, pagpasensya nyo na kayo mga taga-Tacloban. Kung naano namin ang inyong, na-disrupt namin ang inyong buhay dyan, kung ano-ano nangyayari, pagpasensya nyo na, sabi ni Pangulong Duterte. Dahil nagulo namin po ang inyong buhay. Opo, alam nyo, sa totoo lang eto, sasabi ko sa inyo, kasi nanonood ako kaganina ng live ni Boss Dada, daming dyan, lagi nila sinasabi, dapat si BP Sara na ang gumalaw, BP Sara na ang gumalaw, ganyan-ganyan. Alam mo, huwag nyo nang antayin gumalaw yung ali. Kung meron naman po kayo magagawa, gawin nyo na lang po. Ang problema sa atin, kasi, sinisisi pa si BP Sara Duterte na, kasi kung hindi naman dahil sa kanya, hindi kami mabubudol. Hindi, tanga ko kayo. Alam mo, ito ito lagi niyong tatandaan. Nasa Biblia ho yan Yung pag may nagawa kang kasalanan, lagi kang nagtuturo kung sino yung alam mo yun, kung sino-sino yung iyong sisisihin sa kasalanan mo. 'Di ba? Si Eva, ano sabi niya? Kasalanan ng ahas. 'Di ba nung kumain siya nung kasalanan ng ahas. O si Adan, sabi? Kasalanan ng babae. Laging ganun kasi. Tandaan ninyo, ang lahat ng aksyon nyo ay aksyon nyo. Huwag nyong isisi sa ibang tao. Kasalanan sasabihin ninyo, kasalanan kasi ni BP Sara kasi kung hindi siya nag-unity team, hindi niya kasalanan yun. Hindi naman niya hawak yung mga daliri ninyo para isulat at i-check si Bongbong Marcos. At hindi naman po yan kailangan kung sino yung vice president mo, siya yung presidente mo. Diba? Hindi ganun yun. Diba? Pangalawa, sasabihin nyo, kasalanan ng mga vlogger na nambudol sa amin. Katulad nila Sangkay, nila Coach Jared, o si Maharlika. Hindi nila kasalanan. Kasalanan ninyo. Ba't kayo naniwala? O ba't kayo naniwala na ibabangon kayo? Ngayon nga, naniniwala pa rin kayo Diba? Isipin nyo, binudol na kayo noon. Hanggang ngayon, naniniwala pa rin kayo, tapos isisisi nyo sa kanila. Tanga-tanga naman yan. Hindi kasi marami, ito diretsuhan tayo. Masakit to, pero this is the truth Masakit to, pero totoo. Sinisisi natin yung mga nakaupo. Mga politiko. Sandali, bakit ba sila nakaupo? Di ba kasalanan nyo? Binoto nyo, anak kayo ng tutsang kalabaw. Kaya nga init na init ako ulo ko sa inyo Tapos kami pa sisisihin ninyo, sasabihin nyo, unity na unity, wag kaisa na kayo, wag na kayo mang-away. Hanggang ngayon, tanga ka pa rin Gusto mo, hindi ko pansinin yun. Kung talagang nagsisisi ka, hindi yan ang bukang bibig mo. Kung talagang nagsisisi ka na nabudol ka, ang dapat bukang bibig mo, hindi na ako maniniwala sa mga taong nang budol sa akin. Ang problema, alam mo na nga nabudol ka, hanggang ngayon naniniwala ka pa rin. Ang tawag sa'yo, araw-araw na tanga.